Hindi po ito kwento ng revolusyon o kwento ng politika. Hindi rin ito usapin ng nakaririnding mga ismo. Malitaw namin, malayo pa rin natin. Hindi ko alam kung aabot ako dahil tinatarong kaso na ho ako. Sana, para may mapanood. Sa aming buhay ay Ito ay simpleng kwento ng isang simpleng bata na nagpa siyang humawak ng baril at sumabak sa isang digmaang tila hindi na matatapos. Habang ang buong mundo ay abala sa pagsilang ni Kristo, paano mo iiwan ang pamilya? Paano mo tatalikuran ng lipunan? At paano tatagal sa isang digmaang matanda pa sa mga nakikipaglaban? sa pangtulay, partido komunista na sa amin ay nagpapalaya. May kakaibang panghalina kay Kaloy ang liwanag ng Maynila. Ito lang daw ang meron ang lugar na ito na maari niyang ipagmalaki. Pero sabi niya kahit kailan, walang pangarap ang maaring magsimula at magtapos sa Maynila. Ma, Pa, huwag niyong isipin na wala ang kinabukasan sapagkat ang pakikibakang isinusulong ngayon ay para sa paghahanda sa kasaganahan sa kinabukasan. Ito ang propesyon ko. Nagmamahal ang inyong anak. Ilang linggo ko pa lang siyang nakikilala. Nagpasya siyang sumali na sa New People's Army. NPA para sa mga taga-Maynila o hukbo para sa kanilang mga taga-suporta. Sasamahan ko si Kaloy sa kanyang pagpasok sa isa sa mga kampo sa kabundukan. Ito na yung profession na pinili ko eh. Pinagkaiba nga lang, syempre wala kang ibang hangad, hindi makatulong. Wala kang financial gain. Nakaraniwan, yung mga typical na kabataan eh. Diba? Na yun ang gusto nila. Kumbaga, mas magandang trabaho, mas malaki sweldo. Hindi yung usapin ng pag ginto trabaho ko, mas marami akong matutulungan. 20 anyos lang si Kaloy, engineering student ng isang sikat na Catholic University sa Maynila. Panganay, may kaya. Hindi before, isa ako sa mga, kumbaga mahanay natin sa middle class. Simula nung kinder ako, nag-aral ako sa isang private school, Catholic school. So, na-raise ako na puno ng luho. Walang salita si Kaloy na hindi bibira laban sa pamahalaan o sa militar at sa mga mayayaman. Pero nang pag-usapan namin ng kanyang pamilya, bumuhos ang emosyon nito. Siguro, hindi ako... Yung ina-expect niyo sa akin na pagbabalik ko ng utang na loob sa inyo, hindi ko naabot. Pero sa tingin ko, masigit tong ginagawa ko eh. Balang araw, pagbabalain niyo rin ako. Siyempre, yung mga Ibang impresyon ang nakuha ko kay Kaloy. Malayo sa pangkaraniwan nating nababasa o napapanood. Sa tingin ko, pinupunuan ko na eh. Si Kaloy kasi mahilig dati sa paglalaro ng Counter-Strike at mga computer games. Mahilig sa gimmick, pa-Ingles-Ingles, palabiro. Tingin ko nga'y wala pang nakakaaway kahit kailan. Hindi ko mahanap ang pagka-NPA kay Kaloy. Masayang-masaya ako. Sa isang bahay kami nagpalipas ng gabi. Ito raw ay para masigurong hindi kami masusundan ng militar. Dito na nag-umpisa ang trabaho ng aming sundong si Janet. Kagaya ni Kaloy, hindi na pinagpatuloy nito ang kanyang kolehiyo. Marami kaagad ang inalis ni Janet sa mga dalang gamit ni Kaloy. Hindi na daw ito kailangan. Ayaw mo itong padala sa kanya? Kasi dun sa pupuntahan niya, pinagbawal na yung paggamit ng mga patig tsaka camouflage. Kasi mayroong mga instances na yung mga kasama napapagkamalang militar o kaya